Hello everyone, welcome to our channel. It's 7:19 a.m. here in our hometown. And temperature ngayon is 17 degrees Celsius or 63 degrees Fahrenheit. So I'm on my way to work, 7:30. Mag-start yung shift ko. But then I'll be leaving early kasi may interview ako mamaya, so and then prepare and then go to my interview. It's just a Microsoft Teams interview, so panel. So I'm hoping for the best. So magdadrive muna ako papuntang work nga, and then I'll vlog again later once I get out from the lab. So noon na dito, and nag-clock out na ako sa workplace namin. I have to drive home, then eat my lunch, then prepare for the interview ngayon in a few hours. So yan. So yun, nandito na ako sa bahay. I already had my lunch, naligo na ako, and then I'm prepared already. So ito yung suot ko, naka long sleeves na shirt lang. Ito. Tapos, ang pangbaba, yan, naka shorts lang. Kasi nga, Microsoft Teams, so hindi naman makita yung pangbaba natin kasi nga nakaupo lang. So, pwede lang mag-short. And then, I already prepared my laptop doon sa living room namin. And ang lighting, I already did it. I did everything already. And I think it's 30 minutes from now will be my interview. And I'll just wait for the scheduled time there in about 30 minutes. So yun, wish me luck. So yun, tapos na ang interview ko. So mga 45 minutes din ako natapos. Microsoft Teams, tapos tatlo silang nag-interview. Mga questions nila, yung mga experiences ko. And then it's a behavioral questions, kung ano ang ginawa ko sa mga ganong experiences, mga ganon. May mga toxic co-workers ba ako, mga problems sa previous na pinagtatrabahoan ko, paano ko na-solve, mga ganun lang ang mga interview. And then nag-ask sila kung may mga questions ba ako, so I asked them a few questions also. Na-prepare na ako na agad, 4 na questions na itatanong ko sa kanila. So yun. And then may isa pa daw ang interview na naman in a few days. So same pa din, Microsoft Teams pa din. So grabing interview dito. Doon sa Washington pala. Dito isang interview lang. So afterwards malalaman mo na kung tanggap ka or hindi, and then yung HR tatawag sa iyo in a few days or 2 days kung ano ang offer nila sa iyo. So ganun lang dito. Doon sa Washington, 2 interview. Kanina tapos ko na. And then in a few days, interview na naman. Ano yun? Sa inyo. Yeah, sa amin. Pero sa kanila, mga nurse, isang interview lang. Offer na agad. Tapos offer na agad. Unfair. Pero sa amin, yun nga, 2 interview. So yun, hihintayin ko na lang in a few days kung ano yung schedule, and then interview na naman. So yun. And we're going to a Mexican restaurant for our lunch kasi nagugutom ako. Hindi pa kami nag-lunch. So yun. Good morning everyone. So it's 6 a.m. na dito sa Mississippi. And nandito ako ngayon sa Bonita Lakes Park, naglakad-lakad, exercise.
And then yung mag-ina ko natutulog pa. So ngayon medyo maginaw na naman. It's 15 degrees Celsius or mga 55, 56 degrees Fahrenheit yata. In the past few days, medyo mainit na. It was 80s or 90s na dito, degrees Fahrenheit. Mga 30s na siguro yun in degrees Celsius. So medyo mainit na pero bumalik na naman yung ginaw. So ganito sa Mississippi. Babalik-balik yung temperatura. Anyway, so nandito ako ngayon. Umaga. So yun nga pala, it's a few days na nung nag-interview ako sa lab doon sa Washington. And yun nga, na-busy kami. So nakapag-vlog ako mga in a few days din, mga 5 days siguro or 1 week siguro, yun. And then so yun, and I did my second interview kahapon. So yung first interview, it was a formal interview. It was a panel interview, and then yun nga, yung behavioral questions. Hindi naman questions talaga. They just asked me to tell them a story or an experience about something like leadership, problem solving, teamwork, so mga ganun. And then kahapon, it's more of getting to know, like personal questions. Meron ba akong pamilya doon sa Pilipinas? Then yung manager din namin, she told me about her personal life, some of it anyways. So I think it's like establishing a rapport or something. So ano ang tao na yon, ano ang history ng hospital, ng lab, ang mga activities ng tao na yon, and is it a good place to raise a family, is it safe, so mga ganun, may mga tanong ako. Then she asked me also what yung mga 5-year goal, 10-year goal, mga ganun. So it was an informal what you call this, interview. So with the lab manager na yun. Yung panel, mga supervisors at saka HR ng hospital. Kapon, manager. And I think it went well. And then they would call me a week after daw. So wala pa namang 1 week kasi kahapon lang. So yun, hinihintay lang namin kung ano, matatanggap ba ako or hindi. Kung hindi, doon sa Walmart na lang ako magtatrabaho or sa Costco or whatever. So wala namang masama doon. Anyway, so yun, medyo busy nga kami kahapon. Yung some of our furnitures and kinuha na ng may bumili na. So medyo napagod din ako sa ano bang tawagan ito, pag-transfer ng furnitures from the second floor to the trailer ng bumili. Pero I had help naman. Pero nakakapagod din kasi ang dami, kasi ang bibigat. So yun, we opted to sell it na lang. Kasi mas mahirapan kami at mas magasto kung dadalhin pa namin doon sa Washington State yung mga gamit namin. So we'll just sell everything and buy new stuff in Washington State. May apartment na din kami. And I think Alison will vlog about how we applied for an apartment, ano yung mga requirements. So yun, iba-vlog niya. And yeah, I will miss this place. Maganda din naman kasi. Peaceful, in general peaceful siya. Although like some other place or any other place, may mga unsafe areas. So all you have to do is avoid those unsafe areas. So yun. And what I like about this place, yung mornings, early mornings dito. Napakaganda. So yun nga pala, it's spring na, so green na yung surroundings. Yan. Papakita ko sa inyo. Ang surroundings dito.
I'll just para you'll have a better perspective kung saan ako ngayon. Yan. May mga ducks dito. May one time na nagbi-video ako dito. Nagalit siguro kasi mga territorial din naman itong mga ducks eh. Inatak ako nito. So you have to keep your distance also sa mga wildlife dito. So yan ang lugar ko ngayon. I wish you could come to this place or visit. Yun nga. Siguro sa mga magre-retire, maganda talaga itong city na ito. Kasi yung mga walang traffic, tsaka yung mga tindahan malapit lang. And ito nga, may park dito na pwedeng kang mag-exercise, mag-jogging. Pero yun din nga, walang gaanong activities. Walang gaanong kang mapupuntahan. So, kaya konti lang yung mga families dito. May young families, konti lang. Lumilipat sa ibang lugar. So, yun. So, may ilang days na lang ako sa workplace ko. And I feel a bit sad though, because normal na naman siguro pag umalis ka sa isang lugar na medyo nagustuhan mo na, you'll feel a little bit sad. Pero yun nga, maganda din naman yung paglilipatan namin. So yun nga pala yung water dito pag early morning, sometimes nagsi-steam siya. Ano bang tawag nito? Fog just above the surface of the water. So yun, magandang tingnan. So, I am on my way home na. Tumawag na si Allison. Pinapauwi na ako. I think we'll have a breakfast na siguro. So, yan. I'm on my way home na. And it's already 6:50 a.m. dito sa amin. Mga drive ko, siguro mga 5 minutes lang pauwi. So, hindi ganong malayo. So, I'm testing my new, ano bang tawag nito? Camera mount sa sasakyan. Kasi yung unang vlog ko, nahawakan ko lang yung camera eh. Tapos may nakapuna na viewer natin. He told me it's unsafe, which is true naman. So, thank you for mentioning it po. So, yun. So, ang gas price pala namin dito ngayon is 2.05 per gallon. Napakamura dito. 2.05 per gallon po yun. So, napakamura dito. Mamimiss din namin tong presyo ng gasolina dito. Kasi sa Washington, I think $4 yata. Tapos, may viewer tayo, which is a doctor in the Philippines, pero nandito na working as a nurse. Pero I don't know if she's or he. I think she's a she siguro.
Pasensya na po, Doc, kung hindi ko alam. So he is working as an NP here, nurse practitioner. So she's a viewer also. Hello po sa inyo, Doc. He mentioned na $5 yata sa California ngayon yung per gallon. So ang mahal dito is $2.09 per gallon. So yun din ang maganda dito, napakamura ng gasoline. I don't know why, kasi yung mga surroundings, small cities din, yung Hattiesburg, Jackson, doon sa Gulfport, mamahal din mga $3. Dito paminsan-minsan lang maabot ng $3. Most of the time it's $2 talaga, 2.7, 2.9, pero ngayon 2.05 per gallon. So ang mura talaga. May ambulance. Tabi muna tayo. Yun. So dito po sa US, pag may ambulance, tatabi ka talaga sa pinakagilid ng daan, either sa left or sa right. So pinapadaan muna yung mga ambulance dito. Kasi doon sa atin, sa Pilipinas, hindi. Sana matuto tayo na ganun, disiplina na ganun, na dapat tumabi tayo pag may ambulance. Pero I think eventually we will learn, mga Pinoy sa Pilipinas. Yun. And wala pang ganong tao kasi early morning and it's a weekend, so walang tao. Sa next vlog ko, in a few vlogs, I will tell you a story about may bagong viewers tayo na mga doctors. Will tell their experiences, their life story. Pero I haven't asked permission yet. Mag-ask muna ako if pwede kong ma-mention yung story nila dito sa vlog ko, about their story about migration. Hindi ko muna ano bang tawag ito, sasabihin sa inyo kung saan sila nag-migrate o anong nangyari, kasi nga hindi pa ako nakapag-ask ng permission. So Doktora, if you're watching, I will ask permission later po, if I can tell the viewers your story, para naman may additional information silang malaman about migration. So yun. And hindi ko makakita. Ganun naman talaga. Marami sa atin nagmamigrate talaga. Hindi lang naman mga Pinoy ba't ibang lahi. Yung mga Americans nga original from European country sila, nag-migrate dito. So hindi exclusive sa mga Pinoy ang mag-migrate. And it's not a new phenomenon. Since the dawn of time, human beings have been migrating to other parts of the world. Ayan. Almost home. Napansin ko nung palapit ng araw, medyo nalulungkot ako na alis na din kami dito. I think because I'm usually attached to places or
I think I'm a sentimental person. And then napansin ko yung anak ko, ganun din. Yung camera ko pala nandito. So yun. And I'm already home. So yun lang munang vlog ko ngayon. And thank you for watching. And as always, God bless you all and stay safe.